Magandang araw sa inyo lahat mga kaibigan, mga kapatid. Ang topic natin ngayon ay tungkol dun sa pagtulog ng Panginoong Kristo doon sa bangka. Asleep in the Boat Part 1. Magandang araw sa inyo lahat mga kaibigan, mga kapatid. Ang topic po natin ngayon is very much related in my other videos na ang title is What Manner of Man is This? Ito rin yung senaryo na ang Panginoong Kristo ay nasa ship at dito nakatayo siya, pinahinto niya yung bagyo, yung hangin at saka yung dagat. Sa ating topic naman ngayon, ang Panginoon siya ay natutulog habang may bagyo dito rin sa senaryong ito. Kaya dito sa ating background picture, doon sa bandang lower left side, ang Panginoon nakahiga natutulog. Okay? Habang ang mga disipulo niya natatakot, natataranta, nagpapanik sa nagaganap na bagyo noong oras na iyon. Basahin natin yung verse sa Matthew chapter 8 verse 24. And behold, there arose a great tempest in the sea, insomuch that the ship was covered with the waves, but he was asleep. Ay pong salamat sa mga kapatiran, kaibigan na walang sawa na sumusubaybay, nagre-react, nag-heart, nagla-like ng aking mga videos. Doon sa mga bago pa lang na nanonood ng aking video sa Facebook, sana i-follow nyo ako para palaging updated sa aking mga post. And also doon sa YouTube, kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe, please subscribe and click the notification bell. Maraming salamat. Itong month of October and November ay sunod-sunod yung pagdating ng bagyo. Ang lalakas pa, katulad ng bagyong Christine, tapos sinundan ng bagyong Marce na talagang devastated yung ating mga kababayan doon sa northern part ng Luzon. So dito sa ating lesson merong bagyo, malakas na hangin at alon dito sa dagat. Maiksi lang yung ating topic dito, meron lang tayong dalawang parts kasi yung ibang lesson dito nabanggit ko na doon sa aking video, yung What Manner of Man is This, na sana ay ma-review nyo. Lalagay ko yung link sa YouTube sa description sa baba. Basahin natin tong Psalms 121 verse 4. Ang sabi, Behold, he that keepeth Israel shall neither slumber nor sleep. Merong isang Kristiyano na nakipagdebate sa isang Muslim. Nasabi ng Muslim na ang Diyos ay natutulog. Subalit sumagot yung Kristiyano na hindi natutulog ang Diyos dahil sa versikulong ito. Nasabi niya yon. Yung Muslim ay nagpakita ng verses doon sa Psalm 7 verse 6. Ang sabi, Arise, O Lord, in thine anger, lift up thyself because of the rage of mine enemies, and awake for me to the judgment that thou hast commanded. So dito may nabanggit na awake na sinasabi rito ng psalmist na bumangon ng Panginoon at gumising para sa Kanya. And dun sa Psalm 44 verse 23, Awake, why sleepest thou, O Lord? Arise, cast us not off forever. So dito may word na awake at saka yung sleepest na tinatanong ng psalmist na bakit natutulog ang Panginoon. So dun sa debate, natalo yung Kristiyano. Siguro bagong Kristiyano lang siya at hindi niya alam tungkol sa mga verses na ito. Subalit sa kalagayan ng Panginoong Kristo, kung alam mo at ikaw ay naniniwala na si Kristo ay Diyos anak o anak ng Diyos dito sa boat na kung saan ang Panginoon ay natutulog. So, hindi na questionable kung natutulog ba ang Diyos o hindi. Kasi ang Panginoon Kristo ay natulog dito sa kalagitnaan ng bagyo doon sa kanilang sinasakyang bangka. Ang mga versikulong ito ay it's seemingly contradiction dito sa Psalm 121 verse 4. Subalit hindi ang contradiction at ito ay paliliwanag ko doon sa part 2. Ang Panginoon Kristo ay Diyos na nagkatawang tao in the person of the Lord Jesus Christ na sinasabi dun sa 1 Timothy 3 verse 16. And without controversy, great is the mystery of godliness. God was manifest in the flesh. And then dun sa Philippians chapter 2 verse 5 and 6, ang sabi, Let this mind be in you which was also in Christ Jesus, who being in the form of God, thought it not robbery to be equal with God. Sa mga versikulong ito, na ang Panginoon Kristo bilang Diyos anak, kapantay siya ng Diyos Ama. Subalit, ibinababa niya yung sarili niya kasi na-exercise niya yung humility and obedience to the will of God the Father. So, sa senaryong ito na ang Panginoon ay natulog sa bangka, ay hindi na question kung natutulog ba ang Diyos o hindi. Kasi natulog ang Panginoon sa Kristo Ang tanong na lang bakit siya natulog? Bakit siya nakatulog? So, may tatlong reason dito.
Unang-una, ang Panginoong Kristo ay nasa form ng pagiging tao. Bilang tao, subject siya sa mga kasakitan, sa gutom, sa uhaw. Na one time, ang Panginoong Kristo nag-fasting ng 40 days, 40 nights. Kung naalala nyo, di ba gutom na gutom siya at uhaw na uhaw. And also sa pagod. Commonly, sa mga tao, kapag pagod na pagod, pagkatapos ng trabaho, sa maghapon, kasi maghapon siya nagpipreach, nagpapagaling na may sakit, na commonly ang tao ay natutulog sa tindi ng pagod sa maghapon. So, ganoon nangyari sa Panginoong Hesukristo bilang tao. Number 2, this is a test of faith through the storm. Na dito ay pagsubok ito dun sa mga disipulo ng Panginoon sa pagdaan ng bagyo. Kung ano yung magiging reaction nila, kung anong klaseng, kung gaano katatag yung pananampalataya nila kapag merong dumating na bagyo. Minsan ay nabanggit ko sa mga video ko na ang ating pananampalataya ay proportion dun sa ating pagkakakilala sa Panginoong Hesukristo. Na dito, maliit pa lang yung information nila about the Lord Jesus Christ. So, ganun din yung kanilang faith. And thirdly, na dito, pinapakita ng Diyos na ang the Son of Man has the power over the sea and the wind. Na pinapakita rito na ang Diyos anak bilang Diyos ay meron siyang kapangyarihan over the sea and the wind. Sa ganitong senaryo at marami pang ibang mga senaryo na pinapakita ng Diyos kung sino siya na dapat siyang magpapalago, magpapatatag ng ating pananampalataya bilang anak ng Diyos. Sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos ng Biblia ay unti-unti natin siyang nakikilala at unti-unting lalago yung ating pananampalataya sa Kanya. Doon sa mga kaibigan natin dyan, kung hindi mo pa kilala ang Panginoon Kristo, ang unang pagkakilala na dapat mong malaman sa Kanya bilang tagapagligtas na Siya ay namatay na pa sa krus para sa ating mga kasalanan upang tayo ay iligtas. Ang dapat mo lang gawin, aminin mo na makasalanan ka, pagsisihan mo yung kasalanan mo at tanggapin mo si Kristo sa puso mo bilang Panginoong tagapagligtas. Yung Kanyang kamatayan sa krus ng Kalbaryo para tayo tubusin sa lahat ng ating kasalanan. Tumawag ka lang sa Kanya at ikaw ay Kanyang ililigtas. Ang sabi doon, Romans chapter 10 verse 13, For whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. Okay? Maraming pong salamat sa inyong pagsubaybay. Hanggang sa muli, yung part 2 naman ng pag-uusapan natin. Pagpalain tayo ng ating Panginoon.